Sa mga kumartes, ayan, ito nga pala yung mga lulutuin na kuya bukas. So, syempre, ito yung pang finale, na yung isa walang kaalam-alam. So, sana hanggang bukas mainit mga kumartes, kasi ngayong araw, Pasko, mainit. Sana pagbigyan din kami bukas. Bali, naligo na nga din ako mga kumartes, kasi magagayak tayo dito sa loob ng bahay ng aking kapatid. So, dito kasi mga kumartes, malawak yung space. Kaya dito na lang namin naisip na dito na lang maggayak. At itong pala ng lamesa ng kapatid ko, mga natatanggal. Paghila ko kanina, bagsakan yung paa ko, ang sakit. So dito kasi talaga yan nakalagay sa may likod para hindi kita kapag ka nakain. Inalabas lang natin dito sa may sala para dito tayo magde-decor. Mag-aalas 11 na nga pala to ng tanghali. Yung kapatid ko si Kumartes, kanina pa namin inaantay. Mag-aalauna na ata nang dumating. So habang wala pang mga tao, magde-decor na nga tayo dito. Yung kapatid ko naman si Dawen at saka yung mga anak niya nagsimba para naman hindi daw sayang yung kanilang pamasko. Kasi mga Kumartes, usually talaga kapag Pasko, hindi naman kami naalis ng bahay. So yung mga binili ko sa palengke na pang-decor, ayan, ginaya ko na. Yun nga lang mga kumartes, itinapon nga pala to ni mother, nakakaasar. Hindi ko na ibili na itabi para pagkakailangan ng happy birthday na banner, hindi na nga kami bibili. Ay nako, nung naalala ko, ayun, nasa basurahan na itapon na. Pati itong gold na curtain, itinapon din. Grabe, talaga naman. Kasi mga kumartes, magagamit pa natin yan para nga hindi na tayo bibili. Ito naman si Mudra, sa kugustuhan niya na malinis lahat itinapon. Hindi naman nagtanong kung kailangan pa, maganda pa mga kumartes. Parang 70 ang bili ko dyan sa banner na yan, tapos 35 yung curtain, diba? Sayang din. Pag kasi mga ganyan, pwedeng itabi at magagamit pa naman yan sa susunod na mga magbo-birthday. Pwera na lang dito sa mga balloons na number kasi hindi naman na natin magagamit yan kasi hindi na matatanggal yung hangin. So naubusan ata ako ng hininga dyan sa pag-ihip. Hindi pa naman ako nagtututbrush mga kumartes at ako ay naluy gulaang. Medyo malaki-laki nga din itong numbers na to mga kumartes at dalawa nga yung hinipan ko. Grabe, hingal naman ako pagkatapos Mag-isa nga lang pala ako dito sa loob ng bahay. Sabi ko nga kay Kurt, tulungan ako, pero ayun, nasa kwarto nakahiga. Hindi man lang ako tinulungan dito. Konting gayak nga lang to mga kumartes para naman yung gusto niya masunod. So gusto niya kasi yung 60th birthday niya may raos kahit papano. Tapos ito yung mga handa niya. Nagpa-order na lang siya ng palabok, tapos puto, yung carbonara, tapos spaghetti. Siya yung nagluto niyan, pati yung pansit. Tapos nagluto nga rin pala siya ng manok prito. Nagpa-bake nga lang din siya sa akin ng banana bread. Pero yung banana bread, hindi ko nakita dito sa hayin. Sabi sa inyo, paborito niya yun. Kaya sabi niya, wag nang ihayin. At ayun, kanyang kinakain. So, ayan, mga kumartes. Yan, dito maghahanda si mother sa bahay ng kapatid ko na bunso. Kasi dito malaki-laki yung space. Yan, si mother nagluto nito. Tapos ito, in-order ni mother. Tapos yung puto, order din. So, ito, binili ko yung itong curtain. Tapos yung banner, tsaka yung logo, binili ko yan. So, yung banana bread na ginawa ko, na dapat cake niya na lalagyan namin ng kandila, binaak na. So, ang ending, wala siyang hihipa na cake. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kay Kumartes, bumili ng kahit maliit na cake. At yung banana bread ay binaak na at gusto daw niya yung kalahati at baka maubusan. Di tinabi na yung kalahati. Di ang ending, wala na siyang hihipang kandila na cake. So, yun, bibili na lang yung kapatid ko si Kumartes. Sabi ko kahit maliit lang. Kasi hindi naman nagkakain ng may icing Basta may mahipan lang na cake ngayong birthday niya. So, nagluluto pa si mother doon ng manok at spaghetti. So, dito yung mga bata, yung anak ni Dayan, wala. Sumisimba sila. Kaya ayan, nagayakan ko tong sala ng kapatid ko. Kami-kami lang naman yung tao dito, as in family lang naman. So, wala namang ibang tao kasi ang niluto lang naman ni mother itig kakalhati lang. So, alam nyo na, tomorrow na lang ang kaganapan. Ay, nako. Ilang beses naipit yung paa ko sa pag-iipod ng lamesa. Ang sakit. So, ayun na. Mamaya update kung anong mangyayari. So maya-maya nga din yung mga anak ni Dawen, ayan, nandito na sa loob ng bahay. Sumimba lang daw sila at saka nag-grocery. So sabi ni ate, bombahan na nga daw yung mga lobo na dala niya. Yun nga lang mga kumartes, wala kaming pambomba, kaya itong mga bata, sabi ko, hipan na lang. Pero hindi ko naman sila inutusan, nakita ko na lang hinihipan nila. Si Aling maliit, wala nga pala siyang ngipin sa gitna. Kaya pag nahipan nitong lobo, talaga namang malakas yung hangin. Niloloko ng kanyang tatay, may purpose din naman pala daw yung kanyang ngipin. So ayan, maliliit lang naman tong mga lobo mga kumartes.
Pagkatapos, itatali lang natin yung 3 lobo. At ayan, si Kayla yung akin tagakuha ng mga lobo. Ang cute nga nung kanyang damit eh. Yung tatay niya yung bumili niyan. Bet na bet niya yung skirt. Konti na nga lang, malapit na din siya maging vlogger. So kanina, bago nga sila umalis, nagpunta sa kwarto ko at magpapaipit daw. Eh alam ko na yung kanyang susuotin na damit. Sabi ko, maganda yung kanyang ipit na ganito para bagay na bagay sa kanyang suot. So kung tatanungin nyo kung saan nabili yung suot niya, sa TikTok lang ata binili yan ng kapatid ko. Tapos kung ang pagtali-taliin yung 3 lobo, ididikit lang natin dito para naman kahit papano ay may kaunting design. So mamayang gabi nga pala mga kumartes, magagawa pa ako ng cake. Hindi naman natin yun pwedeng gawin agad kasi makikita ni mother, napaka-utita pa naman nun. Alam niyo yung mautita, matanong. So grabe, stress ata inabot ko dun sa cake na yun ha. So bukod ang kwento nung cake na yun, mamaya yun pagkatapos ng vlog na to. At pagkatapos ng ihayin namin dito sa lamesa yung mga handa, tinawag na namin si Luloy tsaka si Paring Johnson. Alauna na ata to mga kumartes. Dapat aantayin namin yung kapatid kong si Kumartes. Yun nga lang hanggang ngayon wala pa. Eh gusto sana namin makompleto yung mga apo niya para sa picture. Eh alam nyo naman yung kapatid kong yung si Kumartes, lagi na lang late, nakakasura. Naku, laging sa gayakan ay talaga namang laging huli. Kaya wag kang magsasabi doon ng eksaktong oras. So, Araw-araw kain. Kaya ito lang. Siyempre, ito'y ano daw. Ano pa lang to. Quarter finals. Wala pang midpay. Hirap ako doon sa inyo. Doon sa ano? So, parang biyak yung iyong lalagyan. Baka tumikwag yung iyong plastic o parang biyak. Oo nga. Wala kang luto din eh. Kaya ngayon, umus ba kayo? Hindi, baga ang over. Nakaiga doon. Ba't tayo kumain? Eh, dadalang ko na lang. Buti na. Ayan ang magtumas. Kung gusto Bukas ko na yung reacting mo. Di pa. Gusto, lagyan mo ng magtumas. Ayun. Palibhasa nga si mother yung nagluto nito, hindi siya makakain. Para daw siyang nauumay sa luto niya. O edi kami na lang ang kakain, charot. So ayan, maya-maya din naman, dumating na sina ate, nagkakainan na kami. So sina Basti pala ay may pinuntahan, inantay pa nila, kaya ayan na late. Bumili nga pala siya ng cake na maliit para kako, meron naman siyang ibublow na candle. Sama nga din pala ni ate, sina Karen, yung kanyang hipag. So ang ending, yung cake pala, hindi rin nahipan kasi mga kinainan ng mga bata. Okay lang naman yun mga kumartes kasi hindi pa naman ito yung final na cake natin. Syempre, charot-charot lang yan, charis. Oy, grabe ha, effort ako sa cake na yon. At first time ko talagang nag-effort sa cake, mga kumartes. Dati, yung mga ginagawa kong cake, simple-simple lang. Pero ngayon, kailangan level up kasi 60th birthday ng ating inahin. So, para kahit papano naman, ma-feel niya na birthday talaga niya. Kasi sa panahon talaga ngayon, mga kumartes, bibihira na din talaga yung umaabot sa ganyang edad. So, kaya yung iba, kahit simple, pinaghahandaan talaga tong 60th birthday. So, sana tayo din, umabot din tayo sa ganitong edad. So alam nyo ba, pag nag-uusap-usap kami ng mga kapatid ko, lalo na pagka nagiinom sila, umuumpok ako tapos nag-uusap-usap kami about buhay-buhay. Sabi ni Kuya noon, Lord, mabigyan ko lang si mama na kahit isang baboy lang, makapagpatay lang kahit isang baboy, okay na. Pero grabe mga kumartes, hindi lang isang baboy ang ibinigay ni Lord. Halos weekly mga kumartes nagkakatay si Kuya ng baboy. So yung iba doon mga kumartes, pambenta. Yung kalahati noon, hindi ibinebenta ni Kuya kasi nga nakalaan yun sa birthday ni Mudra. So, syempre, ang alam ni mother, ibinebenta yun, kaya wala siyang kaalam-alam. So, ganun yung mga padali natin. Hindi na rin naman namin inilihim sa kanya at pinaalam din naman namin sa kanya na Christmas party naman din talaga. Pero, mga kumartes, kung hindi niya birthday, hindi magre-renta yung mga kapatid ko ng isang resort. Kasi yung Christmas party naman, pwede naman ganapin sa bahay, inuman lang, kainan, tapos raffle, okay na. Kasi, nung nakaraang taon, ganun naman talaga. So, ngayon, dahil nga merong special na okasyon at birthday niya, 60th birthday, pinagkagastusan din talaga namin magkakapatid. At mga kumartes, si Mudra Bells ay nag-iisang magulang na natitira na lang sa amin. Ilang taon na rin siyang walang katuwang sa buhay. Ilang taon din naming nakita na matagal din si mother nakamove on nung namatay si tatay. Pero kahit papano nakaya, tapos ayun nga, si kuya na yung naging katuwang niya sa pagpapaaral sa amin dalawa ni Darwin noon. At dahil ngayong birthday niya, ito naman yung pagbabalik sa mga paghihirap naman niya noon. Na kung tutuusin, kulang na kulang pa ito. At mga kumartes, ito nga pala yung bunsong kapatid ni
mother. Kapatid nga pala niya to sa ama. At ayan, si Mamaan. Bali, teacher nga pala siya. At si Maan naman mga kumartes, kaklase ko yan nung 3rd year at 4th year. So, diba, small world lang talaga. So, day off nga pala ni Eric ngayon at bukas. Kaya nga, sabi namin sa kanya, pumunta sila. So, syempre, hindi yun alam ni Mudra. Kanina, nag-uusap kami ni Maan. Alam nyo, nasa kalagitnaan kayo ng chikahan. Tapos, mababanggit mo yung about tomorrow. Bigla akong napapatahimik. Sabi ko, lalabas na nga muna ako at ako'y napapabigla. So, hindi natin alam yung magiging reaction ni Mudra. So, bago nga yun, kaninang umaga, mga kumartes, yung regalo ko sa kanyang damit, ibinigay ko na. Sabi ko nga, isukat niya. Saktong-sakto mga kumartes, kasyang-kasya at bagay na bagay sa kanya. At magaling talaga akong pumili. So, maya-maya din naman, nagpaalam na rin naman sina Eric at uuwi na. Ito naman si Mudra, inaantay kong pumasok sa loob. Kasi nga, babanggitin ko yung about tomorrow. Yun nga lang, ayaw umalis. Kaya sinesenyas ko na lang kay Eric na, bukas na lang nga, bukas na lang. Sabi ko nga, pagdala din ng damit si Boninay at baka mamaya mapaibig mag-swimming. Meron pa naman doong pool. Ayun, mga kumartes, abangan nyo na lang yung mga vlog ko, yung mga susunod ko pang vlog. At ito ay documentary sa birthday ganap ng ating Mudra. So, thank you Lord kasi umabot si mother ng 60. Sana tayo din. Para naman ma-experience ko din kung paano magkaroon ng pension. Ay, aba, sayang din yun. Sobrang cute na cute ako dito sa anak ni Eric. So, dapat Tio Eric talaga yung tawag ko sa kanya. Yun nga lang mga kumartes, magkabatch kasi kami nung high school. Kaya ayun, nasanay na Eric lang yung tawag ko. Tanya naman, ay, kamukhang kamukha. Xerox na Xerox. Makiamang nga din pala yan. Makita lang nawala sa paningin yung ama, hanap agad. So, si Eric naman mga kumartes, walang kabisyo-bisyo yan. Ang bisyo lang yan, pamilya. So, wag na mag-abroad kung kaya naman dito sa Pilipinas kasi nakakaawa ang bata kapag ka napapalayo sa magulang talaga. Wala na rin naman silang mahihiling pa kasi meron naman na silang sariling bahay. So, dati rin pala kasing nag-abroad si Eric mga kumartes. So, si Maan naman ay teacher tapos siya ay may work naman. Nagtatrabaho siya sa SNR. So, yun, kung kaya naman wag na mag-abroad dito na lang sa Pilipinas at iba pa rin talaga kapag kakasama ang pamilya. Ayan, sinesenyasan kasi Eric niyan. Tumango na lang siya. Medyo mahaba na tong vlog na to. Next vlog na ulit tayo.